Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa basurang yan, Carlene. Pirmahan mo na ang divorce papers dahil tapos na tayo. Ang malamig at walang emosyong tinig ni Major Lucas ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng kanilang sala. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa hangin, diretso sa puso ng kanyang asawa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Carlene mula sa kanyang ginagawa. Nakaupo siya sa isang lumang silya, hawak ang isang karayom at sinulid. Sa kanyang kandungan ay nakalatag ang isang luma at kupas na bandila ng militar, ang bandilang pagmamay-ari ng yumaong ama ni Lucas. Maingat niya itong tinatahi, sinusubukang ibalik ang ningning ng mga bituin nito na tila nabura na ng panahon. Ang bawat tahi niya ay puno ng pagmamahal at pag-asa, isang tahimik na panalangin para sa asawang matagal nang naging banyaga sa sarili nilang tahanan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi sa wala ng ihagis ni Lucas ang mga papeles sa ibabaw ng bandilang kanyang tinatahi. Ang puting papel ay tila isang malaking insulto sa harap ng sagradong alaala ng kanyang ama. Lucas, gabi na. Kumain ka na ba? Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang. Mahina at nanginginig ang tinig ni Carlene. Pinilit niyang huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay, kahit na ang dulo ng karayom ay bumaon na sa kanyang balat. Isang maliit na butil ng dugo ang lumabas sa kanyang daliri. Mabilis na kumalat at nag-iwan ng pulang mantsa sa puting tela ng bandila. Hindi ko kailangan ng pagkain mo at lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Tugon ni Lucas habang inaayos ang kanyang uniforme na tila badiring-diri siyang madikit sa hangin ng bahay na yon. Tanya is pregnant. I need to give her a real home, a family that you couldn't provide for 3 years. Ayoko nang magpanggap, Carlene. Grinding-rindi na ako sa mukha mong laging mukhang biktima. Ang bawat salita ni Lucas ay parang isang mabigat na hampas na unti-unting dumudurog sa pagkatao ni Carlene. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang init ng dugo sa kanyang daliri ay hindi maikukumpara sa hapdi na nananalaytay sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung bakit sapat na ang 3 taon ng kanyang pananahimik at sakripisyo para itapon na lamang ng ganito. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Nanuyo ang kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Tumingin siya sa mga papeles. Divorce. Isang salitang tatapos sa lahat ng pangakong binitiwan nila sa harap ng dambana. Sa tabi ng mga papeles, naroon ang kanyang cellphone na bahagyang umilaw. Isang notification mula sa isang naka-encrypt na app ang lumitaw. Isang mensaheng tanging siya lamang ang nakakaalam ng kahalagahan. Madam Minister, the transition is complete. The nation is waiting for your return. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang opisyal na kinatatakutan ng marami. Siya lamang ay isang asawang sugatan, isang babaeng minaliit sa sarili niyang pamamahay. 3 taon, Lucas. Sa wakas ay naibulong niya, ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. 3 taon kitang hinintay gabi-gabi. 3 taon kong binuo ang mga alaala ng tatay mo para lang hindi mo maramdamang mag-isa ka. Ganoon na lang ba kadali sa'yo na sabihing basura ang lahat ng yon? Tumawa ng mapait si Lucas, isang tunog na walang bahid ng pagsisisi. Ang pag-ibig ay hindi na patutunayan sa pananahi ng lumang basahan, Carlene. It's about power. It's about being with someone who can stand beside me, not someone who hides in the kitchen all day. Pirmahan mo na yan. Bukas na bukas, aalis na kami ni Tanya papuntang probinsya para sa lilibing kay Papa. Huwag kang magkakamaling magpakita roon. Tumalikod si Lucas at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng pusong nawawasak ni Carlene. Nang marinig niya ang pag-andar ng sasakyan at ang unti-unting paglayo nito, doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pumatak ang mga ito sa divorce papers, binabasa ang kanyang pirma
na hindi pa niya naisusulat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Isang lihim na sana ay ibabalita niya kay Lucas sa gabing ito, ang kanilang anibersaryo. Kinuha ni Carlene ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pait, ay biglang nagbago. Nawala ang lungkot at napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Pinindot niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "This is Minister Carlin. Activate the protocol. I'm coming back to the capital tonight." Iniwan niya ang bandila at ang mga papeles sa lamesa. Sa gitna ng dilim at lamig ng bahay, isang bagong Carlene ang isinisilang. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan na tila isang tinik na hindi mabunot-bunot. Hanggang kailan kaya mananatiling bulag si Lucas sa katotohanang ang babaeng itinapon niya ay ang tanging taong makapagliligtas sa kanya mula sa kapahamakan? Ang ganda pala ng bahay na ito, sayang lang. At amoy luma at amoy mahirap. Ang tinig na yun ni Tanya ay parang lason na biglang humalo sa hangin ng sala. Hindi pa natatagalan mula nang umalis si Lucas. Ngunit narito na ang babaeng naging mitya ng pagkawasak ng tahanan ni Carlene. Nakatayo si Tanya sa pintuan. Suot ang isang mamahaling pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitingnan ang bawat sulok ng bahay na tila ba isa itong maruming bodega na kailangang linisin. Bahagyang napaatras si Carlene, hawak pa rin ang dugo ang daliri. Sa likuran niya ay lumabas mula sa kusina si Lola Rosa, ang matandang katulong na naging tanging saksi sa kanyang mga paghihirap. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. "Ano ang ginagawa mo rito, Tanya? Wala rito si Lucas." Mahinang sabi ni Carlene, pilit na pinapanatili ang dangal sa harap ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Tumawa ng nakakaloko si Tanya. Ang kanyang mga takong ay lumikha ng matitigas na tunog sa sahig habang papalapit siya kay Carlene. "I know Lucas isn't here. Pinapunta niya ako rito para siguraduhing wala na ang mga basura bago kami bumalik mula sa probinsya. And by basura, I mean you." Inihagis ni Tanya ang isang malaking itim na plastic bag sa paanan ni Carlene. "Pack your things, Carlene. Ayoko nang makakita ng kahit anong gamit mo rito pagdating ng umaga. You've been a parasite for 3 years, trying to act like a perfect wife while living off Lucas's salary. Ngayong wala na ang pirma mo sa buhay niya, you are nothing." "Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Carlene. Wala kang alam sa mga sakripisyo niya." Ang boses ni Lola Rosa ay gumaralgal sa galit. Humakbang ang matanda para pumagitna, ngunit isang marahas na paghawi ng kamay ang ginawa ni Tanya. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang matanda at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng tuhod ni Lola Rosa sa matigas na tile ay tila isang kulog sa pandinig ni Carlene. Ang galit na kanina pa nakakulong sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na lumapit sa kanya si Tanya at isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Manhid, iyon ang tanging naramdaman ni Carlene. Ang kanyang mukha ay tumagilid at ang lasa ng dugo ay muling humalo sa kanyang laway. Ang hapdi ng sampal ay hindi hihigit sa hapdi ng katotohanang hinahayaan ni Lucas na gawin ito ng ibang babae sa kanya. "That's for trying to talk back to me." Bulyaw ni Tanya, ang muka ay puno ng kasamaan. "Look at yourself, Carlene. You're just a pathetic, jobless woman. Kung hindi dahil kay Lucas, baka sa kalsada ka na pinulot. So, be a good girl and leave quietly." Bago ko patawagin ang mga guards para kaladkarin ka palabas. Dahan-dahang itinuwid ni Carlene ang kanyang tayo. Hindi siya umiyak. Sa halip, lumapit siya kay Lola Rosa at inalalayan itong tumayo. Ang kanyang mga kilos ay kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tiningnan niya si Tanya ng diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng awtoridad
na hindi pa nakikita ng kahit sino sa bahay na yon. You want me to leave, Tanya? Fine, I will leave, sabi ni Carlene. Ang boses ay malamig pa sa yelo. But remember this day. Remember the air you breathe in this house right ngayon. Dahil ito na ang huling sandali na mararamdaman mong panalo ka. Pumasok si Carlene sa silid at mabilis na nag-empake. Hindi niya dinala ang mga alahas na ibinigay ni Lucas. Hindi niya dinala ang mga damit na binili nito. Ang tanging kinuha niya ay ang lumang bandila ng ama ni Lucas, ang kanyang maliit na itim na bag, at ang dignidad na tinangka nilang tapakan. Paglabas niya ng pinto, bit-bit ang kanyang bagahe, nakita niya si Tanya na nakaupo na sa sofa, tila baray na ng tahanan. Wait! Carlene! Tawag ni Tanya habang may hawak na gunting. Kinuha nito ang isang family portrait nila ni Lucas sa lamesa at dahan-dahang ginupit ang mukha ni Carlene. There, much better. Ang dumi kasing tingnan ng picture kapag may nakasaling basura. Huminga ng malalim si Carlene at lumakad palabas sa ilalim ng madilim na langit. Habang sumasakay siya sa isang itim na sasakyang kanina pa naghihintay sa kanto, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang muli niyang ipinadala. Seal the house records. I want to know every centavo that went into that property. If Lucas wants to give her a home, make sure he pays for every brick of it. Habang umaandar ang sasakyan palayo, iniwan ni Carlene ang huling bakas ng kanyang pagiging mahina. Ngunit sa kanyang pag-alis, isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang gagawin ni Lucas kapag nalaman niyang ang bahay na ibinigay niya kay Tanya ay hindi pala sa kanya, kundi nakapangalan sa babaeng kakasipaan lang niya sa pintuan? Ang itim na sasakyan ay bumaybay sa malalawak at malilinis na kalsada patungo sa sentro ng kapangyarihan sa kabisera. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahina at pantay na daloy ng aircon na tila sumasabay sa malamig na hangin na bumabalot sa puso ni Carlene. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalampas, katulad ng 3 taon ng kanyang buhay na parang isang panaginip na biglang nauwi sa bangungot. Hinatid siya ng sasakyan sa harap ng isang napakalaking gusali na gawa sa salamin at asero. Wala itong pangalan sa labas, ngunit ang bawat sulok nito ay binabantayan ng mga lalaking nakauniporme at may mga matatalim na mata. Sa sandaling huminto ang sasakyan, mabilis na bumukas ang pinto. Isang lalaking nakabarong ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong paggalang. Magandang gabi po, Madam Minister. Kanina pa po kayo hinihintay ng buong konseho. Tumango lamang si Carlene. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis at makinang na sahig na marmol ay lumilikha ng isang matatag at may awtoridad na tunog. Malayo sa mahina at nag-aalinlangang mga hakbang ng asawang si Carlene sa bahay ni Lucas. Habang naglalakad siya sa mahabang koridor, ang lahat ng mga opisyal at espesyal na unit na nadadaanan niya ay humihinto sa kanilang ginagawa at yumuyuko ng malalim. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang pagkilala sa bigat ng kapangyarihang muli niyang hinahawakan. Pumasok siya sa isang malawak na silid-bihisan. Sa harap ng isang malaking salamin, tinitigan ni Carlene ang kanyang sarili. Nakita niya ang bakas ng sampal ni Tanya sa kanyang pisngi. Isang mapulang paalala ng kanyang kahinaan kagabi. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan niya ang kanyang mukha ng may matinding determinasyon. Sinimulan niyang hubarin ang kanyang simpleng suot. Isinuot niya ang isang asul na vest na may sagisag ng kanyang ranggo at isang itim na blazer na tila naging baluti niya laban sa mundo. Itinali niya ang kanyang buhok ng mahigpit at maayos. Sa bawat pagsuot niya ng kanyang gamit, tila unti-unting nabubura ang imahe ng martir na asawa at unti-unting lumilitaw ang tunay na Carlene, ang babaeng may hawak ng seguridad ng bansa. Nang lumabas siya ng silid, naghihintay na sa kanya ang kanyang chief of staff. Madam, narito na ang mga ulat tungkol sa Tiansheng Group.
At tungkol din po sa ikapitong Infantry Division, ang unit ni Major Lucas. Naupo si Carlin sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa mga dokumentong nakalatag. Nakita niya ang mga irregularidad, ang mga ilegal na transaksyon na tila may koneksyon sa mga taong malapit kay Lucas. Alam niyang ang kanyang asawa o dating asawa ay isang malinis na sundalo. Ngunit ang mga taong nakapaligid dito ay marumi. Madam Minister, ulat ng kanyang tauhan, may nakita kaming seryosong ebidensya na ang unit ni Major Lucas ay ginagamit na proteksyon para sa mga ilegal na kargamento ng Tiansheng. Kung hindi po tayo kikilos, madadamay ang buong dibisyon. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa likod ng kanyang isipan, naalala ni Carlin ang mukha ni Lucas nang sabihan siya nitong basura. Naalala niya ang sakit ng pagtataboy nito sa kanya para sa isang babaeng mapanlinlang. Ngunit bilang minister, hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Ang hustisya ay dapat mangibabaw, kahit sino pa ang masaktan. Kinuha ni Carlin ang isang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig nang pirmahan niya ang isang utos na magpapabago sa buhay ng maraming tao sa gabing iyon. Ilabas ang direktiba, utos ni Carlin. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kapangyarihan. Suspendihin ang lahat ng operasyon ng ikapitong Infantry Division. Isailalim ang lahat ng opisyal, kabilang si Major Lucas, sa isang mandatoryong imbestigasyon. I-freeze ang lahat ng kanilang assets hanggat hindi natatapos ang audit. Sa sandaling iyon, alam ni Carlin na sisiklab ang isang malaking gulo. Alam niyang, sa mga oras na ito, si Lucas ay naghahanda na para sa libing ng kanyang ama. Umaasang magiging tahimik ang lahat, ngunit ang bagyong paparating sa kanya ay hindi galing sa kalikasan, kundi galing sa babaeng kanyang tinalikuran. Habang nakatingin si Carlin sa malayo, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumirot para sa lalaking minahal niya. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na katotohanan. Ang reyna ay gising na, at sa kanyang pagbangon, ang mga nagkasala ay dapat magbayad. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang urgent fax. Binasa niya ang nilalaman nito at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Isang pangalan ang nakasaad sa dokumento. Isang pangalan na matagal na niyang hinahanap sa likod ng pagkamatay ng ama ni Lucas. Paano kaya tatanggapin ni Lucas ang balita na sa gitna ng kanyang pinakamalaking pagsubok, ang tanging paraan para malinis ang pangalan ng kanyang ama ay nasa kamay ng babaeng itinuring niyang walang halaga. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa kampo ng militar, parang isang estatwa na nakatayo si Major Lucas habang pinagmamasdan ang mga tauhan niyang nag-aayos para sa paglilipat ng labi ng kanyang ama sa kanilang probinsya. Ito na sana ang huling hakbang para mabigyan ng dangal ang alaala ng matanda. Isang misyon na higit pa sa kanyang tungkulin bilang sundalo. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang kakaibang bigat sa dibdib ang nararamdaman niya. Lucas, baby, bakit ba ang tagal ng sasakyang susundo sa atin? I'm so mainit na rito and my skin is getting dry. Reklamo ni Tanya habang panay ang paypay sa sarili gamit ang isang mamahaling abaniko. Nakasuot siya ng itim na dress na masyadong marangya para sa isang burol. Tila ba mas mahalaga sa kanya ang hitsura kaysa sa okasyon. Hindi siya sinagot ni Lucas. Ang kanyang pansin ay naagaw ng isang opisyal na mabilis na naglalakad patungo sa kanya. Ang mukha nito ay seryoso, walang bakas ng pagbati. Major Lucas, tawag ng opisyal. Ang tinig ay matigas at formal. May utos mula sa itaas. Ang lahat ng operasyon ng iyong unit ay suspendido simula ngayong oras. Ang iyong command ay pansamantalang kukunin ng GHQ. Tila nabinggi si Lucas sa narinig. Anong sinasabi mo? Bakit? May mahalaga kaming misyon sa probinsya para sa tatay ko. Sir, direktiba ito mula sa Office of the Minister. May nakitang mga seryosong irregularidad sa inyong unit na may kaugnayan sa Tiansheng Group. Hanggat hindi tapos ang investigasyon, isa sa ilalim ka sa preventive suspension. Isuko mo ang iyong service firearm
at ang susi ng iyong sasakyang militar. Ngayon din, nanlamig ang buong katawan ni Lucas. Ang kapangyarihang hawak niya sa loob ng maraming taon ay tila buhangin na unti-unting kumakawala sa kanyang mga daliri. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Malinis ang kanyang konsensya. Ngunit ang utos ay galing sa pinakamataas na antas ng gobyerno, ang opisina, na hindi kailanman nakikialam sa mga maliliit na unit, maliban na lang kung may napakalaking dahilan. Babe, what's happening? Bakit kailangang kunin ang baril mo? Tanong ni Tanya. Ang boses ay puno ng pagkairita sa halip na pag-aalala. Nang makuha ng opisyal ang lahat ng kailangan nito, iniwan silang mag-asawa sa gitna ng kampo. Tila mga banyagang walang karapatang manatili roon. Sinubukan ni Lucas na gamitin ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang mga koneksyon, ngunit bawat isa sa kanila ay tila umiiwas. Ang kanyang mga ATM cards na hawak ni Tanya ay sinubukan nilang gamitin sa labas ng kampo, ngunit ang bawat machine ay nagpapakita lamang ng isang mensahe. Account frozen. Lucas, bakit frozen ang accounts mo? Paano tayo pupunta sa probinsya? I have so many bills to pay and I need to buy things for the baby. Sigaw ni Tanya. Ang kanyang tinig ay unti-unting nagiging matinis at puno ng panunumbat. Tumahimik ka muna, Tanya. Hindi mo ba nakikitang seryoso ang problema ko? Bulyaw ni Lucas. Ang unang pagkakataon na napagtaasan niya ito ng boses. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ni Lucas ang imahe ni Carlene. Sa loob ng 3 taon, kapag nagkakaproblema siya sa trabaho, laging naroon si Carlene para bigyan siya ng mainit na tsaa at makinig sa kanyang mga hinaing nang walang anumang reklamo. Ni hindi siya tinatanong ni Carlene tungkol sa pera. Sapat na rito ang makitang ligtas siya. Ngunit ngayon, ang babaeng pinili niyang makasama ay tila mas nag-aalala sa mawawalang luho kaysa sa kanyang karera at dangal. Nang sumapit ang gabi, pansamantala silang nanuluyan sa isang maliit at mumurahing hotel malapit sa kampo. Habang natutulog si Lucas dahil sa pagod at tensyon, nagising siya sa mahinang bulong na nanggagaling sa banyo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Nakita niya si Tanya, nakatalikod sa kanya at may kausap sa cellphone. Ang kanyang tinig ay iba. Hindi ito ang malambing na Tanya na kilala niya, kundi isang babaeng tila nakikipagnegosasyon sa dilim. I told you he's suspended. The assets are frozen. I can't get the money out. Bulong ni Tanya sa kabilang linya. Don't worry, I still have the documents from his father's file. Once the Tiansheng group gets what they want, you better make sure I get my share. I don't care what happens to Lucas anymore. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tanya ay tila isang lason na direktang tumatagos sa puso ni Lucas. Ang kanyang mga kamao ay naggingit-ngit. Ang kanyang hininga ay naging mabigat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan ay siya palang ahas na matagal na niyang pinapakain sa kanyang tabi. Dahan-dahang umatras si Lucas, pilit na hindi lumilikha ng anumang tunog. Bumalik siya sa kama. Ngunit ang kanyang isipan ay tila isang naglalagablab na apoy. Sa unang pagkakataon, ang mga piring sa kanyang mga mata ay nagsimulang matanggal. Ang katotohanang binaliwala niya sa loob ng 3 taon ay unti-unti nang nagpapakita ng tunay nitong anyo. Sino ang taong tinutukoy ni Tanya? At ano ang kinalaman ng mga dokumento ng kanyang ama sa grupong naging dahilan ng kanyang pagbagsak? Habang nakatingin si Lucas sa kisame ng madilim na silid, isang pangalan ang biglang sumagi sa kanyang diwa. Isang pangalan na iniisip niyang basura na, ngunit tila siya lamang ang may hawak ng susi sa lahat ng kababalaghang ito. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makita niyang lumabas na si Tanya sa banyo, suot muli ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na ni Lucas na ang nangiting iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang pagbagsak. You're pathetic, Lucas. Akala ko ba major ka? Bakit pati pambayad sa hotel kailangan ko pang mamroblema?
You promised me a life of luxury, hindi itong ganitong amoy-amag na kwarto. Ang boses ni Tanya sa umagang yon ay parang isang matalim na pako na ibinabaon sa sentido ni Lucas. Nakaupo si Lucas sa gilid ng kama. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang bawat salita ni Tanya ay isang paalala ng kanyang kamalian. Ang babaeng akala niya ay kislap ng brilyante ay isa palang piraso ng basag na bote na handang sumugat sa kanya sa oras na mawalan siya ng pakinabang. Napalingon si Lucas sa paligid ng maliit na silid. Ang kisame ay may mga mantsa ng lumang tumagas na tubig at ang hangin ay mabigat dahil sa amoy ng alikabok. Bigla niyang naalala ang kanilang bahay, ang bahay na tinawag ni Tanya na basura. Naalala niya ang bango ng bagong labang kurtina, ang kintab ng sahig na personal na nililinis ni Carlin, at ang katahimikang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan pagkatapos ng isang mahabang araw sa kampo. Kay Carlin, ang kanyang pagiging major ay isang dangal na dapat alagaan. Kay Tanya, ito ay isang pitaka lamang na dapat pagkunan. Aalis muna ako. Susubukan kong ayusin ito sa ministry. Mahinang sabi ni Lucas, ang kanyang tinig ay tila pagod na pagod. Dapat lang. At huwag kang babalik dito nang wala kang dalang pambayad dahil hindi ako magtitiyaga sa ganitong butas. Bulyaw ni Tanya bago muling humiga at talikuran siya. Naglakad si Lucas patungo sa gusali ng Ministry of Interior. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan. Dati, ang kanyang uniforme ay tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng respeto. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay bawat taong nadadaanan niya ay nakatitig sa kanyang pagkabasag. Pagdating sa malawak na gate ng ministry, hinarang siya ng mga gwardiya. Sir, bawal po ang pumasok na walang appointment, lalo na po at under suspension ang inyong unit. Kailangan kong makausap ang minister. Ito ay tungkol sa kaso ng tatay ko at sa maling akusasyon sa ika-7 division. Pakiusap ni Lucas. Ang kanyang boses na dati ay naguutos, ngayon ay puno ng pagsusumamo. Pasensya na po, Major. Ang Madam Minister ay kasalukuyang nasa isang mahalagang briefing. Maaari po kayong maghintay sa labas. Lumipas ang ilang oras. Nanatili si Lucas sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang katawan ay nanghihina. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang kanyang pride na unti-unting nadudurog. Nakita niyang huminto ang isang mahabang linya ng mga itim na sasakyan sa harap ng gate. Ang mga sirena ay nagbibigay ng hudyat ng pagdating ng isang napakamakapangyarihang tao. Bumukas ang malaking gate at dahan-dahang dumaan ang mga sasakyan. Sa gitna ng convoy, naroon ang isang marangyang SUV na may diplomatikong plaka. Sa isang sandali, bumagal ang takbo ng sasakyan dahil sa pag-aayos ng trapiko. Ang bintana sa likuran ay bahagyang nakababa, sapat na para makita ang profile ng taong nasa loob. Nanigas si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa loob ay nakasuot ng isang mamahaling itim na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo ng may matinding awtoridad. Bagamat bahagya lamang ang kanyang nakita, ang hugis ng mukhang iyon, ang pamilyar na kurbada ng ilong at ang labi na dati ay humahalik sa kanya tuwing umaga. Hindi siya maaaring magkamali. Carlin? Mahinang usal ni Lucas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at marahas. Impossible. Si Carlin iyon. Sinubukan niyang humabol sa sasakyan, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security detail na nakasuot ng baril. Huwag kang lalapit, sir. Umatras ka. Pinanood ni Lucas ang sasakyan hanggang sa makapasok ito sa loob ng compound at mawala sa kanyang paningin. Ang kanyang tuhod ay nanginig at napilitan siyang mapaupo sa gutter ng kalsada.
Ang babaeng kailan lang ay itinataboy niya sa kusina. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi. Posible bang siya ang taong may hawak ng kanyang tadhana ngayon? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang text message mula kay Tanya. Nasaan na ang pera? Don't tell me uuwi ka na naman na walang dala. Sayang lang ang pagod ko sa'yo. Natawa si Lucas ng mapait, isang tawang humahantong sa paghikbi. Tumingala siya sa mataas na gusali ng ministry kung saan naroon ang babaeng tila naging isang bituin na hindi na niya maaabot. Isang tanong ang tila naging lason na kumalat sa kanyang buong sistema. Kung ang babaeng yon ay si Carlene, gaano kalaking kasalanan ang nagawa niya para itapon ang isang reyna para sa isang mapanlin lang na alikabok. Ang bahay na dating puno ng bango ng sampagita at bagong luto na kanin ay isa na ngayong libingan ng mga alaala. Pagpihit ni Lucas sa susi, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng manipis na liwanag ng hapon. Wala na ang mainit na yakap ng tahanan. Ang tanging naiwan ay ang malamig na katahimikan na tila humuhusga sa bawat hakbang niya. Naglakad siya patungo sa kusina. Umaasang makikita pa rin doon ang anino ni Carlene. Ngunit ang lamesa ay malinis at bakante. Doon niya nakita si Lola Rosa. Ang matanda ay tahimik na nag-eempake ng kanyang mga huling gamit sa isang bayong. Nang marinig ang kanyang mga hakbang, lumingon ang matanda. At ang tingin nito ay hindi na puno ng respeto, kundi ng matinding pagkadismaya. Bakit ka pa bumalik, Lucas? Hindi ba't nakuha mo na ang gusto mo? Napalayas mo na ang babaeng walang ibang ginawa, kundi mahalin ka. Ang boses ni Lola Rosa ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang latay sa konsensya ni Lucas. Lola, kailangan ko lang malaman, nasaan si Carlene at bakit may mga gamot ni Papa sa ilalim ng lababo na hindi ko naman binili? Tanong ni Lucas. Ang kanyang tinig ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na kahon ng mamahaling gamot para sa puso. Huminto si Lola Rosa sa kanyang ginagawa at humarap sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Iyan ba? Iyan ang mga gamot na nagpapatagal sa buhay ng tatay mo nung mga panahong abala ka sa pakikipag-date kay Tanya. Akala mo ba ay sapat ang ipinapadala mong pera? Halos lahat ng sahod mo ay kinukuha ni Tanya para sa kanyang mga luho, Lucas. Ganyan ka kamanhid. Napako si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig ninyong sabihin? Ibinibigay ko ang lahat para sa pamilya ko. Lahat? Ang matanda ay lumapit sa kanya at marahas na hinablot ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Tingnan mo ito. Ito ang listahan ng mga sakripisyo ni Carlene. Dahil ayaw niyang mamroblema ka sa pera habang nasa operasyon ka, palihim siyang nagtatrabaho bilang encoder sa gabi. At nang hindi pa rin sapat, nagbenta siya ng kanyang mga sariling alahas, ang mga huling alaala ng kanyang mga magulang. Kahit ang sarili niyang dugo, Lucas. Nagpunta siya sa Red Cross para mag-donate ng dugo, kapalit ng kaunting tulong para mabili ang mga gamot na ito. Ang bawat salita ni Lola Rosa ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak sa mundo ni Lucas. Nararamdaman niya ang matinding paninikip ng kanyang dibdib, na tila ba ang hangin ay unti-unting nauubos sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit na kumakawala. Hindi niya akalain na sa likod ng tahimik na ngiti ni Carlene ay may isang digmaang nilalabanan ito ng mag-isa para sa kanya. At ang mga dokumento tungkol sa kaso ng tatay mo? Dagdag ni Lola Rosa, ang tinig ay puno ng pait. Si Carlene ang nagpuyat para ayusin ang mga ebidensya na itinago ng mga kaaway mo. Habang ikaw ay natutulog sa piling ng ahas na yon, ang asawa mo ay gumagawa ng paraan para malinis ang pangalan ng pamilya mo. Dahan-dahang lumakad si Lucas patungo sa dating silid nila. Binuksan niya ang cabinet at doon ay nakita ang isang maliit na sobrang naiwan sa pinakasulok. May tatak itong selyo
na tila pamilyar. Isang gintong agila na simbolo ng kapangyarihan ng estado. Nang buksan niya ito, isang litrato ang nahulog. Litrato ito ni Carlene, ngunit hindi sa simpleng duster na nakasanayan niya. Suot nito ang isang uniforme ng mataas na opisyal at sa ilalim ay nakasulat ang kanyang tunay na ranggo. Nanginig ang mga kamay ni Lucas. Ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Ang babaeng itinuring niyang basura ay ang mismong taong naging kalasag niya sa lahat ng panganib. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Tanya ay kumikislap sa screen. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ng ringtone ay tila isang nakakarinding ingay ng isang masamang panaginip. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, niyakap niya ang maliit na notebook ni Carlene at napaupo sa sahig ng madilim na silid. "Patawad, Carlene. Patawad," bulong niya sa hangin. Ngunit tila ang hangin mismo ay tumatangging ihatid ang kanyang pagsisisi. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Akala niya ay si Tanya, ngunit nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang itim na van na may mga armadong lalaki na bumababa. Ang mga ito ay walang uniforme, ngunit ang kanilang mga galaw ay tila mga propesyonal na mamamatay tao. Sino ang mga taong ito? At bakit nila sinusugod ang bahay na dapat ay wala ng laman? Isang bagay ang sigurado si Lucas. Ang gulo na kanyang pinasok ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala. At ang tanging susi sa kanyang kaligtasan ay ang babaeng kakasira lang niya ng puso. Hindi pa natatapos ang pag-agos ng mga luha ni Lucas nang ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang mabigat na panganib. Ang tunay na banta ay hindi na lamang ang pagkawasak ng kanyang puso, kundi ang panganib sa kanyang buhay. Narinig niya ang marahas na pagpiga ng preno ng isang sasakyan sa labas na sinundan ng mahihina ngunit mabilis na hakbang sa damuhan. Mga hakbang na tanging ang isang sanay na sundalo ang makakakilala bilang banta. "Lola Rosa, magtago kayo! Ngayon din!" bulong ni Lucas. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryosong commander kahit na wala siyang hawak na armas. Halos itulak niya ang matanda patungo sa ilalim ng matibay na lamesa sa kusina at tinakpan ito ng mga lumang tela. Isang malakas na paghampas ang tumama sa kanilang pintuan, dahilan upang mayayanig ang buong bahay. Hindi ito tunog ng isang taong kumakatok, kundi tunog ng bakal na sa pilitang binubuksan ang kanilang pribadong mundo. Sa loob ng ilang sandali, ang kahoy na hamba ay sumuko at bumagsak sa sahig, na lumikha ng isang maingay na pagbagsak na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. 3 lalaki na nakasuot ng itim na maskara ang pumasok. Ang liwanag mula sa kanilang mga tactical flashlight ay tila mga matatalim na espada na humihiwa sa dilim. Nakita ni Lucas ang kinang ng bakal sa kanilang mga kamay, mga baril na may silencer. Wala silang balak makipag-usap. Narito sila para pumatay. Dahil wala siyang baril, ginamit ni Lucas ang tanging bagay na malapit sa kanya. Ang mabigat na kahoy na silya na dati ay kinauupuan ni Carlene. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang silya sa unang lalaki, dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa mga gamit sa sala. Ngunit ang 2 pang kasama nito ay mabilis na nag-angat ng kanilang mga sandata. Sa sandaling akala ni Lucas ay ito na ang kanyang huli. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mga salamin ng bintana ay biglang nabasag mula sa labas, ngunit hindi ito galing sa mga bala. Isang makapal at maputing usok ang biglang bumalot sa buong sala, na tila isang ulap na bumaba mula sa langit upang itago sila sa panganib. Ang mga mamamatay tao ay nagsimulang umubo at mawalan ng direksyon sa loob ng artificial na fog. "Dito, sa likod!" Isang tinig ng lalaki ang narinig ni Lucas. Malamig, profesional, at hindi pamilyar. Isang kamay ang humablot sa braso ni Lucas at hinila siya patungo sa pintuan sa likuran.
kasama si Lola Rosa na nanginginig sa takot. Isinakay sila sa isang itim na van na walang plaka. Sa loob, nakita ni Lucas ang mga high-tech na screen at mga kagamitang pangkomunikasyon na tanging ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno ang mayroon. Sino kayo? Sino ang nagpadala sa inyo? Tanong ni Lucas habang hinihingal. Ang lalaking nagmamaneho ay hindi lumingon. Iniabot lamang nito ang isang maliit na tablet kay Lucas. Sa screen, lumitaw ang isang folder na may tatak na selyo ng Ministry of Interior. Pagbukas ni Lucas sa file, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Naroon ang mga malilinaw na ebidensya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang pumatay sa kanyang ama ay hindi isang aksidente, kundi isang planadong paglikida ng Tiansheng Group dahil sa isang dokumentong hawak ng matanda. Isang dokumento na maglalantad sa ugnayan ng mga general sa mga sindikato. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang huling pahina. May isang maikling mensahe na nakasulat sa Tagalog na tila isang bulong mula sa nakaraan. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa bala, Lucas. Ngunit ito lamang ang magpapalaya sa iyo. Nanginig ang mga daliri ni Lucas habang hinahawakan ng tablet. Ang ay walang iba kundi si Carlene. Kahit na itinapon niya ito, kahit na sinaktan niya ang puso nito, si Carlene pa rin ang nagbabantay sa kanya sa dilim. Si Carlene ang nagpadala ng mga taong ito upang iligtas siya. Nasaan siya? Dalhin niyo ako sa kanya, sigaw ni Lucas. Hindi pa ito ang panahon, Major, sagot ng driver. Sa ngayon, ang misyon mo ay manatiling buhay. May iniwan si Madam Minister sa dashbox para sa'yo. Binuksan ni Lucas ang compartment sa harap niya. Doon, nakita niya ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay may isang susi ng isang safe deposit box at isang maliit na piraso ng tela. Isang bahagi ng bandilang tinahi ni Carlene bago sila naghiwalay na may bahid pa ng tuyong dugo nito. Napapikit si Lucas habang idinidikit ang tela sa kanyang noo. Ang sakit ng katotohanan ay nagsisimula nang lumamon sa kanya. Habang ang van ay mabilis na lumalayo sa bahay na naging saksi ng kanyang kalupitan, alam ni Lucas na ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit paano niya haharapin ang mga kaaway kung ang pinakamalaking kalaban niya ay ang sarili niyang pagsisisi? Nabalik lamang siya sa realidad nang magsalita muli ang driver. Major, may susunod na mensahe. Ang Tiansheng Group ay pupunta sa probinsya bukas. Plano nilang sunugin ang lahat ng ebidensya sa libing ng tatay mo. Kung gusto mong itama ang lahat, kailangang dumaan ka muna sa amin. Sino ang amin na tinutukoy ng mga taong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Carlene para sa isang lalaking hindi nakarapat-dapat sa kanyang pag-ibig? Akala mo ba talaga? Mahal kita, Lucas. Napaka-uto-uto mo. Ang mga salitang yon ni Tanya ay bumasag sa huling bahagi ng puso ni Lucas habang siya ay nakatago sa likod ng makapal na kurtina ng isang marangyang function room sa loob ng isang tanyag na hotel. Salamat sa mga tauhan ni Carlene na gawa niyang makapasok dito nang hindi napapansin. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling bino at tabako. Ngunit para kay Lucas, ang bawat hininga ay tila punong-puno ng lason. Sa harap niya, nakaupo si Tanya kasama ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling terno, ang CEO ng Tiansheng Group. Malayo ito sa Tanya na umiiyak at nagmamakaawa sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may matalas na tingin at isang ngangiting puno ng kasakiman. Ang dalilang paikutin ni Lucas, pagpapatuloy ni Tanya sabay tunggan ng kanyang wine. Isang pekeng pagbubuntis lang at kaunting luha tungkol sa nakaraan. Tinalikuran na niya ang asawa niya. Hindi niya alam. Ako mismo ang kumuha ng orihinal na dokumento mula sa vault ng tatay niya bago pa ito mamatay. Kung wala ang mga papel na yon, mananatiling mantsado ang pangalan ng mga Luke. Nanigas ang buong katawan ni Lucas. Ang kanyang mga kamao ay nagngit-ngit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad.
Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang yumaong ama na namatay na may bitbit na kahihiyan dahil sa babaeng ito. Ang bawat sakripisyo ni Carlene para protektahan ang dokumentong iyon ay binaliwala niya para sa isang ilusyon. Good job, Tanya, sabi ng CEO ng Tiansheng habang iniaabot ang isang makapal na sobre. Kapag nakuha na namin ang pirma ni Lucas para sa pagsasapribado ng kampo, ikaw na ang bahala sa kanya. Siguraduhin mong hindi na siya makakapagsalita. Huwag kayong mag-alala, sagot ni Tanya nang may malamig na tawa. Wala na siyang kakampi. Ang asawa niya ay pinalayas ko na at ang mga kaibigan niya ay tinalikuran na siya. He is a dead man walking. Hindi na nakapagtago si Lucas. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa silid nang makita siya ni Tanya. Lalos? Anong ginagawa mo rito? Ang mukha ni Tanya ay biglang namutla at ang baso ng wine sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Dahilan upang tumulo ang mapulang likido sa kanyang mamahaling damit. Ang basurang asawa ko ang nagligtas sa akin, Tanya, samantalang ang reyna na pinili ko, siya palang pumatay sa dangal ng pamilya ko. Ang boses ni Lucas ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang pagsisisi. Hindi ka buntis. Hindi mo ako mahal. Ginamit mo lang ako para sa mga dokumento ni Papa. Babe, let me explain. Nagkakamali ka ng narinig. Sinubukan ni Tanya na lumapit at hawakan ang braso ni Lucas, ngunit marahas itong iwinaksi ng huli. Huwag mo akong mahawakan. Diring-diri ako sa bawat sandaling pinaniwalaan kita. Bulyaw ni Lucas. Biglang tumayo ang CEO ng Tiansheng at pumalakpak ng mahina. Sa isang hudyat ng kanyang kamay, 4 na armadong bodyguard ang lumabas mula sa gilid ng silid. Sayang, Major. Masyado kang naging mausisa. Ngayon, kailangan naming tapusin ang nasimulan namin sa tatay mo. Kinabahan si Lucas. Wala siyang armas at ang 4 na lalaki ay handa ng sumugod. Ngunit bago pa makalapit ang mga bodyguard, ang malaking pintuan ng function room ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-full tactical gear. May mga sagisag ng national security. Sa gitna nila, naglalakad ng may matinding autoridad ang isang babae. Ang tunog ng kanyang high heels sa marmol ay tila isang marcha ng hustisya. This is an official operation of the Ministry of Interior. Ang boses ni Carlene ay bumasag sa tensyon. Nakasuot siya ng isang eleganteng dark blue na suit at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon habang nakatingin sa mga kriminal. CEO Wang and Tanya, you are under arrest for treason, fraud, and the murder of General Luke. Nalaglag ang panga ni Tanya habang nakatingin kay Carlene. Si Carlene, paanong? Ikaw ang minister? Hindi siya pinansin ni Carlene. Tumingin lamang ito kay Lucas ng isang saglit, isang tingin na punong-puno ng sakit at distansya bago muling ibinaling ang atensyon sa mga tauhan. Take them away. Don't leave any evidence. Habang pinupusasan si Tanya na naghihisterya at nagmamakaawa, naiwan si Lucas at Carlene sa gitna ng silid. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang metro lamang. Ngunit para kay Lucas, tila ito ay isang karagatan na hindi na niya kayang tawirin. Carlene, mahinang tawag ni Lucas. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Gusto niyang lumapit, gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad, ngunit ang aura ni Carlene ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Tumingin si Carlene sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang isang butil ng luha sa mga mata ng babaeng pinakamakapangyarihan sa bansa. The evidence to clear your father's name is now in safe hands, Major. My job here is done. Tumalikod si Carlene at nagsimulang maglakad palayo.
Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo na rin sa lahat ng alaala ng kanilang pagsasama. "Wait! Carlin, please!" Sigaw ni Lucas, ngunit hinarang siya ng dalawang agent. "Madam Minister has no further business with you, sir." Malamig na sabi ng isa sa mga ito, habang pinapanood ni Lucas ang likod ni Carlin na unti-unting nawawala sa madilim na koridor. Isang matinding takot ang lumamon sa kanya. Nakuha na niya ang hustisya para sa kanyang ama, nakuha na niya ang katotohanan tungkol kay Tanya. Ngunit sa proseso, napagtanto niya na tuluyan na niyang naiwala ang tanging bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang buhay. Ano ang susunod na hakbang para sa isang lalaking mayroon ng lahat ng sagot, ngunit wala ng dahilan para gumising sa umaga? Sino po sila? Pasensya na. Ngunit wala sa schedule ng Madam Minister ang makipag-usap sa mga sibilyan na walang appointment. Ang mga salitang yun, mula sa isang security detail, ay tila isang malakas na kulog na dumaig sa ingay ng bumubuhos na ulan. Nakatayo si Lucas sa labas ng malaking gate ng ministry, basang-basa at nanginginig. Ang buong katawan. Wala na ang kanyang unipormeng puno ng medalya. Ang suot niya ay isang simpleng t-shirt na kumapit na sa kanyang balat dahil sa tubig. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila humahalo sa mga luhang hindi na niya kayang itago. Ilang oras na siyang naghihintay doon. Ang kanyang mga paa ay manhid na sa lamig at ang kanyang sikmura ay kumakalam dahil sa gutom, ngunit wala itong halaga kumpara sa gutom ng kanyang kaluluwa na makita ang babaeng kanyang sinira. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit at basang notebook ni Carlin, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay hindi isang masamang panaginip. Bumukas ang malaking gate. Isang linya ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang lumabas. Ang tunog ng mga gulong sa basang semento ay tila isang malungkot na himig. Sa gitna ng convoy, naroon ang sasakyan ni Carlin. Sa isang pagkakataon, huminto ang sasakyan dahil sa pulang ilaw sa kanto. Hindi na nag-isip si Lucas. Tumakbo siya patungo sa bintana ng sasakyan, kahit na mabilis siyang hinarang ng mga armadong gwardiya. "Carlin! Carlin, please! Mageses! Mag-uusap lang tayo. Kahit 1 minuto lang." Sigaw ni Lucas. Ang kanyang tinig ay gumaralgal at halos malunod sa ingay ng ulan. Napaluhod siya sa gitna ng kalsada nang itulak siya ng isang gwardiya. Ang kanyang mga kamay ay napasubsob sa maputik na tubig, ngunit hindi siya tumigil. "Patawad, Carlin. Ngayon ko lang naintindihan. Ngayon ko lang nakita ang lahat." Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon, sa loob ng tuyo at komportableng sasakyan, nakita ni Lucas si Carlin. Ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra ng katahimikan at kapangyarihan. Wala siyang suot na emosyon na tila ba ang lalaking nakaluhod sa putikan ay isang estranghero lamang na nagpapagulo sa kanyang trapiko. "Mr. Luke!" Ang boses ni Carlin ay formal at malayo. Wala na ang lambing na dati ay nagpapatulog sa kanya gabi-gabi. Ang pagsisisi ay laging nasa huli dahil kailangang maranasan muna ang sakit bago matuto. Ngunit ang pagkatuto ay hindi nangangahulugang maibabalik ang lahat sa dati. "Carlin, alam kong wala akong karapatan. Pero ang mga sakripisyo mo, ang dugo mo para sa gamot ni Papa, bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong maging ganito ako kasama?" Tanong ni Lucas. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi. Isang mapait at tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Carlin. "Sinabi ko, Lucas, sa bawat hapunan na inihain ko sa'yo na hindi mo tinikman, sa bawat gabi na hinintay kita, pero mas pinili mong samahan ang iba. Sinabi ko sa bawat tahimik na pag-iyak ko sa kusina, ngunit masyado kang abala sa pakikinig sa mga kasinungalingan ng mundong ito, kaya hindi mo narinig ang katotohanan ng sarili mong asawa." Tumingala si Lucas. Ang tubig ulan ay pumapasok sa kanyang mga mata. "Bigyan mo ako ng pagkakataon.
Kahit bilang utusan mo, kahit ano, Carlin, hayaan mo lang akong bumawi. Ang pagbawi ay ginagawa para sa sarili mong konsensya, Lucas, hindi para sa akin. Malaya na ako. At sa tingin ko, oras na para palayain mo na rin ang sarili mo sa multo ng nakaraan. Malamig na sabi ni Carlin. Itinaas muli ni Carlin ang bintana ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng salamin ay tila isang pinal na hatol. Umandar ang sasakyan, iniwan si Lucas na mag-isa sa gitna ng ulan, nakaluhod sa putik, habang yakap ang basang notebook. Naramdaman ni Lucas ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Inilabas niya ito, ang singsing ni Carlin na itinapon niya noon pero palihim niyang binawi sa basurahan bago siya umalis sa bahay. Ang gintong kinang nito ay tila nangungutya sa kanyang karumihan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lucas ang isang masakit na katotohanan. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong sa selda, kundi ang mabuhay sa isang mundo kung saan ang taong handang mamatay para sa'yo ay ang taong hindi ka na kayang tingnan pa ng may pagmamahal. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang pares ng sapatos na huminto sa kanyang harap. May isang payong na biglang tumakip sa ulan na tumatama sa kanya. Inakala ni Lucas na bumalik si Carlin, ngunit nang tumingala siya, nakita niya ang Chief of Staff ni Carlin. Sabi ng Madam Minister, huwag ka raw magpakamatay sa sakit sa baga. Marami pa siyang kailangang pirmahan na dokumento tungkol sa benepisyo ng tatay mo at kailangan kanya bilang testigo, sabi ng lalaki habang iniaabot ang isang tuyong tuwalya. Tumayo ka na riyan. Hindi pa tapos ang laban, Major. O kung ano ka man ngayon. Habang inaalay ni Lucas ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Kung ayaw na siyang makita ni Carlin, bakit pa nito iniisip ang kanyang kalusugan? Mayroon pa nga bang puwang ang pag-asa sa gitna ng ganitong kalalim na sugat? Ang bulwagan ng hustisya ay balot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng aircon ay humahalo sa kaba na nararamdaman ng bawat taong naroroon. Ngayong araw, hindi lamang ito isang simpleng pagdinig. Ito ang sandali kung saan ang katotohanan ay pilit nakakalasin mula sa mga kuko ng kasinungalingan. Sa gitna ng silid, nakaupo si Tanya sa silya ng nasasakdal. Wala na ang kanyang mamahaling pulang damit at ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at puyat. Sa tabi niya ay ang CEO ng Tiansheng na tila isang tigre na nawalan ng mga ngipin. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila isang kidlat na naglalantad sa kanilang kahihiyan sa buong bansa. Mula sa likurang bahagi ng silid, nakaupo si Lucas. Suot niya ang kanyang pinakapormal na barong, ngunit tila ba ito ay masyadong maluwag para sa kanyang katawan na unti-unting nangangayayat dahil sa puyat at pagsisisi. Nakatitig siya sa harapan, naghihintay sa pagdating ng taong magtatapos sa lahat ng ito. Bumukas ang malaking pintuan sa gilid ng judge's bench. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig ay tila isang metronome na nagbibigay ng ritmo sa kaba ng lahat. Pumasok si Carlin. Hindi siya nakasuot ng duster o simpleng damit. Suot niya ang kanyang full ministerial regalia, isang madilim na asul na terno na may mga gintong detalye na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na liwanag na nagpapakita sa dumi ng bawat sulok ng silid. Tumayo ang lahat para sa Madam Minister. Ang anunsyo ng bailiff ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nang maupo si Carlin sa gitna, ang kanyang mga mata ay dumaan kay Tanya nang walang kahit anong emosyon. Para kay Carlin, ang babaeng ito ay hindi na isang karibal, kundi isang kriminal na dapat harapin ng batas. Inilabas ni Carlin ang isang makapal na folder, ang orihinal na mga dokumento
ng yumaong ama ni Lucas. The evidence presented by the defense is fabricated. Ang boses ni Carlene ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. The Tiansheng Group, with the cooperation of Miss Tanya, manipulated the military records of General Luke to hide their illegal mining operations. They didn't just kill a hero, they tried to kill his honor. Sumigaw si Tanya, isang matinis at desperadong tunog na puno ng puot. Nagsisinungaling siya. Ginagamit niya lang ang posisyon niya para gantihan ako dahil iniwan siya ni Lucas. Lucas, babe, tulungan mo ako. Lumingon si Tanya kay Lucas, umaasang makikita ang dating pagmamahal sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang Lucas na may malamig na tingin, isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagkahiya. Hindi kumilos si Lucas na natili siyang nakaupo. Tila ba ang babaeng sumisigaw ay isang estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Enough! Sabi ni Carlene, at sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumabas sa malaking screen ang isang audio recording. Iyon ang boses ni Tanya, malinaw na nakikipagkasundo sa Tiansheng tungkol sa pag-alis kay Lucas sa sandaling makuha ang mga dokumento. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang sampal sa mukha ni Tanya sa harap ng buong bansa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at unti-unti siyang napaluhod sa sahig habang humihikbi ng walang tigil. Wala ng luho, wala ng kapangyarihan, wala ng Lucas. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang madilim na rehas na naghihintay. Habang inilalabas si Tanya ng mga pulis, huminto ang mundo para kay Lucas. Tumayo siya at naglakad patungo sa direksyon ni Carlene, kahit na mabilis siyang hinarang ng mga gwardiya. Ngunit sa pagkakataong ito, itinaas ni Carlene ang kanyang kamay para pahintulutan siyang lumapit. Carlene? Mahinang usal ni Lucas nang magkaharap sila. Ang distansya sa pagitan nila ay isang hakbang na lamang, ngunit pakiramdam ni Lucas ay may isang malalim na bangin pa ring nakapagitan. Cleared na si Papa. Maraming salamat. Tiningnan ni Carlene ang kwelyo ng barong ni Lucas. Nakita niya ang isang maliit na bahagi ng tilang na kalawit. Isang hibla ng sinulid na tila hindi naayos. Isang maliit na kilos ang ginawa ni Carlene. Iniayos niya ang kwelyo ni Lucas, isang pamilyar na galaw na dati ay ginagawa niya tuwing umaga bago ito umalis papuntang kampo. Sa sandaling iyon, ang puso ni Lucas ay tila muling nabuhay. Ang init ng kamay ni Carlene, kahit na saglit lamang, ay nagbigay sa kanya ng isang spark ng pag-asa. Carlene, maaari ba tayong mag-usap pagkatapos nito? Kahit sa labas lang, binitawan ni Carlene ang kanyang kwelyo at tumingin sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng kanina, ngunit naroon pa rin ang pait. Ang hustisya ay naibigay na sa pamilya mo, Lucas. Iyan ang tanging utang na loob ko sa tatay mo. Ngunit ang utang na loob ko sa sarili ko, iyon ay nagsisimula pa lamang mabayaran. Tumalikod si Carlene at naglakad palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Habang pinagmamasdan ni Lucas ang kanyang pag-alis, nakita niya ang isang bagay na nahulog mula sa folder ni Carlene. Pinulot niya ito. Isang maliit na litrato. Ang tanging litrato nila noong kasal nila na hindi nagupit ni Tanya. Sa likod nito, may nakasulat na petsa at isang maikling pangungusap. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa pirma, kundi sa huling tibok ng puso. Napahigpit ang hawak ni Lucas sa litrato. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin niya, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya naglalakad sa dilim. Nabalik lamang siya sa realidad nang lapitan siya ni Lola Rosa na kanina pa palihim na nanonood. Hindi pa huli ang lahat para sa isang taong handang magbago, Lucas. Ngunit tandaan mo, ang reyna ay hindi bumabalik sa isang hari na walang korona ng katapatan. Isang katanungan ang naiwan sa isip ni Lucas habang pinagmamasdan ang papalubog na araw sa labas ng gusali. Sapat na kaya ang kanyang buong buhay para muling mabuo ang korona na matagal na niyang winasak? Ang pinakamabigat na dala ng isang sundalo
ay hindi ang kanyang baril, kundi ang mga salitang hindi niya nasabi sa tamang panahon. Para kay Lucas, ang bawat hakbang sa mahabang koridor ng ministry ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Hindi na siya ang mapagmataas na major na hinihintay ng lahat. Siya na ngayon ay isang lalaking naghahanap ng bahagi ng kanyang kaluluwang nawala. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Isang payak na baon na siya mismo ang nagluto sa tulong ni Lola Rosa. Hindi ito mamahaling putahe mula sa isang 5-star restaurant, kundi ang paboritong sinigang ni Carlene na may saktong asim. Ang lasang dati ay binabaliwala ni Lucas tuwing ihahain ito sa kanya sa kanilang munting lamesa. "Sir, bawal po ang pumasok sa executive floor nang walang clearance," harang ng isang batang security guard. Ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang uniforme ay tila isang paalala kay Lucas kung gaano na siya kalayo sa mundong kinalakihan niya. "Hindi ako narito bilang sundalo. Narito ako bilang isang taong gustong mag-iwan ng hapunan para sa minister," mahinang sagot ni Lucas. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-uutos, kundi isang malalim na pagsusumamo. Pakisabi na lang. Galing ito sa isang taong natuto ng lumingon sa pinanggalingan. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Carlene sa gitna ng tumpok ng mga dokumento. Ang liwanag ng desk lamp ay naglalantad sa pagod sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang katahimikan ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Biglang bumukas ang pinto at inilapag ng kanyang assistant ang lalagyan ng pagkain. "Madam, iniwan po ito ng isang lalaki sa baba." Sabi niya, "Kailangan niyo raw kumain dahil mahaba pa ang gabi." Ulat ng assistant bago tahimik na lumabas. Dahan-dahang binuksan ni Carlene ang takip. Ang amoy ng mainit na sabaw ay agad na humalo sa malamig na hangin ng opisina. Sa isang saglit, tila bumalik siya sa maliit nilang kusina, kung saan ang tanging liwanag ay ang pagmamahal na inialay niya sa isang taong hindi marunong tumingin. Isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng sabaw, na lumikha ng maliliit na bilog na tila mga alaala ng kahapon. Tumayo si Carlene at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa kalsada. Sa ibaba, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang anino. Nakatayo si Lucas doon, nakatingin sa itaas, sa kanyang bintana. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak, ngunit hindi gumagalaw ang lalaki. Tila ba handa itong maging estatwa doon, mabantayan lamang ang kanyang kaligtasan mula sa malayo. Kinuha ni Carlene ang kanyang cellphone at tinawagan ang security sa lobby. "Hayaan niyo siyang manatili doon, pero bigyan niyo siya ng payong. Ayokong magkaroon ng may sakit sa harap ng aking gusali." Sa labas, nang abuti ni Lucas ang payong mula sa gwardiya, naramdaman niya ang isang bahagyang init sa kanyang puso. Alam niyang hindi ito sapat para sa kapatawaran, ngunit ito ay isang simula. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa. Ang kwintas na isinangla ni Carlene noon para sa gamot ng kanyang ama, na matagal niyang hinanap at tinubos gamit ang huling bahagi ng kanyang ipon. Mula sa pagpapakumbaba ni Lucas hanggang sa pananabik at pait na nararamdaman ni Carlene. Ang sandali kung saan inayos ni Lucas ang lalagyan ng pagkain ng may matinding ingat, na tila ba yun ang pinakamahalagang misyon sa kanyang buhay. Bakit may nakasulat na pangalan ng isang hindi kilalang doktor sa likod ng kwintas na tinubos ni Lucas? Habang nakatingin si Lucas sa bintana ni Carlene, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likuran niya. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang tinig na akala niya ay nasa loob na ng rehas. Ang sasakyang yon ay magdadala ng balitang muling yayanig sa kanilang mabuhay na kapayapaan. "Major, akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakakulong si Tanya? Masyado kang naging kampante." Ang malamig na tinig na yon mula sa loob ng itim na sasakyan
ay tila isang kumpas ng kamatayan. Nang dahan-dahang bumaba ang bintana, nakita ni Lucas ang mukha ng isa sa mga opisyal na dati niyang pinagkakatiwalaan, si Colonel Valderrama, ang taong matagal na palang nasa ilalim ng bulsa ng Tiansheng Group. Ang kinang ng ginto sa kanyang mga daliri ay tila sumasalamin sa dumi ng kanyang katapatan. Nasaan si Lola Rosa? Ang boses ni Lucas ay gumaralgal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang masamang kutob na unti-unting lumalamon sa kanyang sistema. Hindi sumagot ang colonel. Sa halip, iniabot nito ang isang tablet. Sa screen, nakita ni Lucas si Lola Rosa na nakatali sa isang lumang silya sa loob ng isang abandonadong bodega. Ang matanda ay umiiyak, at ang bawat hikbi nito ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Lucas. Ang tanging naririnig sa video ay ang mahinang tunog ng isang timer, isang countdown patungo sa isang pagsabog. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, nakatanggap din si Carlene ng parehong mensahe. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa mga batas ng bansa, ay nanginginig na ngayon. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Alam niyang ito ay isang bitag, isang ganti ng Tiansheng Group dahil sa kanyang ginawang paglilinis sa gobyerno. Madam Minister, hindi tayo maaaring pumunta doon nang walang sapat na backup. Planado ang lahat ng ito. Babala ng kanyang chief of staff. Ngunit hindi na nakikinig si Carlene. Ang tanging nasa isip niya ay ang matandang babaeng nag-alaga sa kanya noong mga panahong tinataboy siya ng sarili niyang asawa. Ngunit bago pa siya makalabas ng silid, isang tawag ang pumasok sa kanyang personal na linya. Carlene, huwag kang pupunta. Ako na ang bahala. Ang boses ni Lucas sa kabilang linya ay mahinahon, ngunit puno ng pinal na desisyon. Ito na ang pagkakataon ko para protektahan ang tanging pamilyang natitira sa iyo. Patawad sa lahat, Carlene. Mahal kita. Hindi na naghintay ng sagot si Lucas. Mabilis siyang sumakay sa kanyang motor at pinaharurot ito patungo sa lokasyong nakasaad sa tracker. Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay tila bumubulong ng mga alaala ng kanilang masayang sandali ni Carlene. Mga sandaling sinayang niya. Pagdating sa abandonadong bodega sa gitna ng masukal na bahagi ng probinsya, sinalubong siya ng katahimikan na tila ba humihinga. Walang gwardiya, walang ingay. Pumasok si Lucas ng walang alinlangan. Nakita niya si Lola Rosa sa gitna ng malawak na silid. Major, umalis ka na. Bitag ito. Sigaw ng matanda sa gitna ng kanyang pag-iyak. Mabilis na lumapit si Lucas para kalasin ang mga tali. Ngunit nang mahawakan niya ang huling buhol, nakita niya ang maliit na pulang ilaw sa ilalim ng silya. Ang countdown ay nasa huling 5 segundo na lamang. Walang oras para tumakbo. Walang oras para magtago. Ginamit ni Lucas ang kanyang buong lakas upang itulak ang silya ni Lola Rosa patungo sa isang matibay na konkretong haligi. Habang siya mismo ay tumalon sa tapat ng pinagmumulan ng panganib upang maging kalasag ng matanda. Isang nakakabinging pagyanig ang yumanig sa buong gusali. Ang maliwanag na silab ng apoy ay bumalot sa madilim na bodega na sinundan ng pagbagsak ng mga bakal at semento mula sa kisame. Ang makapal na usok ay agad na lumamon sa bawat sulok ng silid na nag-iiwan lamang ng amoy ng sunog na kemikal at alabok. Mula sa matinding takot at tensyon patungo sa isang sandali ng wagas na sakripisyo. Ang huling sulyap ni Lucas sa kwintas ni Carlene na hawak niya sa kanyang palad bago ang pagsabog, na tila ba yon ang kanyang tanging agimat sa gitna ng kamatayan. Bakit hindi sumabog ang buong gusali gaya ng inaasahan, kundi isang bahagi lamang kung nasaan si Lucas? Dumating ang mga sasakyan ng ministry sa labas ng naglalagablab na bodega. Patakbong bumaba si Carlene. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa gumuguhong istruktura. Sa gitna ng usok, nakita niyang gumagapang palabas si Lola Rosa, ngunit wala ang anino ni Lucas. Isang malakas na tunog ng muling pagbagsak ng kisame
ang narinig ni Carlene, kasabay ng kanyang paghiyaw sa pangalan ng asawa na tila mawawala na siya sa katinoan. Ang katahimikang susunod sa pagsabog na ito ay magdadala kay Carlene sa isang lalong masakit na katotohanan. Ang amoy ng sunog na goma at ang makapal na abo na lumulutang sa hangin ay tila isang madilim na belo na bumabalot sa paligid ng gumuhong bodega. Sa gitna ng kaguluhan, wala ng Minister Carlene na kinatatakutan ng lahat. Ang tanging naroroon ay isang babaeng nawawala sa katinoan. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahawi sa mga mainit na debris at tipak ng semento nang hindi inaalintana ang hapdi at paso sa kanyang sariling balat. "Lucas! Lucas! Sumagot ka!" Ang kanyang hiyaw ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng katuwang sa gitna ng kadiliman. Ang bawat segundo ng katahimikan mula sa ilalim ng mga guho ay tila isang mabigat na hampas na dumudurog sa kanyang pag-asa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang ubo mula sa isang sulok. Mabilis na nagtulong-tulong ang mga rescue agent upang iangat ang isang malaking tipak ng bakal. Doon, sa ilalim ng lahat ng bigat, nakita nila si Lucas. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at ang kanyang uniforme ay halos hindi na makilala dahil sa dugo at alikabok. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga braso ay nanatiling nakayakap sa isang matibay na bahagi ng konkreto. Isang huling pagtatangka na gumawa ng ligtas na espasyo para kay Lola Rosa, na ligtas nang nailabas kanina. Habang isinasakay si Lucas sa ambulansya, ang tunog ng sirena ay tila isang malungkot na awit na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakaupo si Carlene sa tabi ng stretcher. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang malamig na kamay ni Lucas. Doon niya napansin na ang palad ng lalaki ay nakatikom ng mahigpit. Nang dahan-dahan niya itong buksan, bumagsak ang kanyang mga luha. Hawak ni Lucas ang maliit na kwintas na tinubos nito at kasama nito ang kanilang lumang singsing sa kasal. Ang singsing na itinapon ni Carlene sa basurahan noong gabing iyon na ngayon ay nabahiran na rin ng dugo ni Lucas. "Bakit ngayon mo lang ginawa ito, Lucas?" Ang pabulong na tanong ni Carlene. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng sakit at pagsisisi. "Bakit kailangan mo pang umabot sa ganito para lang patunayan ang sarili mo?" Sa loob ng ospital, ang bawat tunog ng mga kagamitang medikal ay tila isang paalala ng lalong lumalalim na panganib. Nakatayo si Carlene sa harap ng malaking salamin ng intensive care unit, pinagmamasdan ng katawan ni Lucas na nababalot ng mga tubo at benda. Ang makapangyarihang minister ay tila naging isang maliit na bata na ang tanging hiling ay ang muling makitang gumalaw ang mga daliri ng lalaking kanyang minahal at kinamuhian ng sabay. Pumasok si Lola Rosa sa silid. Ang kanyang tuhod ay may benda, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matatag. Lumapit ang matanda kay Carlene at hinawakan ang balikat nito. Ang pag-ibig o Carlene ay tila isang ginto na kailangang dumaan sa matinding apoy bago lumabas ang tunay na kinang. Ang apoy na ito, baka ito na ang huling pagsubok sa inyong dalawa. Dahan-dahang lumapit si Carlene sa gilid ng kama ni Lucas. Ibinulong niya sa hangin ang mga salitang matagal na niyang ibinaon sa limot. "Wake up, Lucas. If you wake up, I will listen. I promise. Hindi ko nahahayaang may humadlang sa atin." Mula sa desperasyon at takot, patungo sa pagtanggap ng katotohanang mahal pa rin niya ang lalaki sa kabila ng lahat. Ang sandali kung saan dahan-dahang pinunasan ni Carlene ang mukha ni Lucas gamit ang isang basang tela. Ang kanyang mga kilos ay puno ng ingat na tila ba ang asawa ay isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag muli. May isang maliit na peklat sa likod ng tenga ni Lucas na ngayon lamang napansin ni Carlene. Isang peklat na tila galing sa isang lumang operasyon na hindi kailanman nabanggit sa kanyang medical records.
Habang hawak ni Carlin ang kamay ni Lucas, ang mabilis na tunog ng monitor na nagbabantay sa tibok ng puso nito ay biglang nagbago. Ang pantay na ritmo ay naging isang mahaba at matinis na tunog na tila hudyat ng paghinto ng lahat. Mabilis na nagtakbuhan ang mga doktor at nurse sa loob ng silid habang marahas na itinulak si Carlin palabas. Ang huling nakita ni Carlin bago sumara ang pinto ay ang flatline sa screen, isang tuwid na guhit na tila nagtatapos sa lahat ng kanilang kwento. Ang katahimikan sa labas ng ICU ay magiging saksi sa pinakamahalagang desisyon sa buhay ni Carlin. Ang bawat segundo ng katahimikan sa labas ng ICU ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Carlin. Nakatitig siya sa nakasarang pinto. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na tila ba sinusubukan niyang pigilan ang sarili niyang puso na huwag tumigil sa pagtibok. Ang kapangyarihan ng kanyang posisyon bilang minister ay walang silbi sa harap ng kamatayan. Hindi niya kayang mag-utos sa tadhana na ibalik ang hininga ng lalaking mahal niya. Sa loob ng silid, ang bawat kislap ng kuryente mula sa defibrillator ay tila isang pagtatangka na muling sindihan ang isang kandilang muntik ng mamatay. Ang pawis ng mga doktor at ang mabilis na paggalaw ng mga nurse ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kabilang mundo. Sa isang sandali na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, ang mahaba at matinis na tunog ng makina ay naputol at pinalitan ng isang mahina ngunit matatag na ritmo. Isang himala sa gitna ng trahedya. Nang lumabas ang doktor, ang mga salitang "he's stable" ay tila isang basbas na nagpabagsak kay Carlin sa kanyang mga tuhod. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding ginhawa. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. Habang nagpapagaling si Lucas, ang dugong dumanak sa bodega ay kailangang magkaroon ng katarungan. Sa loob lamang ng ilang oras, sa ilalim ng direktang utos ng Madam Minister, ang National Bureau ay sumugod sa mga opisina ng Tiansheng Group at sa himpilan ni Colonel Valderrama. Ang bawat dokumento, ang bawat ilegal na transaksyon, at ang lahat ng katibayan ng kanilang pagtatraidor ay nakuha. Ang balita ng pagbagsak ng mga makapangyarihang tiwali ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ang pangalan ni General Luke, ang ama ni Lucas, ay opisyal na nilinis at muling kinilala bilang isang bayani. Pagkalipas ng 2 araw, dahan-dahang imulat ni Lucas ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng ospital at ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang isang init sa kanyang kanang kamay. Nang lumingon siya, nakita niya si Carlin na nakasandal sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulog habang mahigpit na hawak ang kanyang palad. "Carlin!" Mahinang usal ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila isang kalawangin na makina. Nagising si Carlin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kapangyarihan ay ngayon ay puno ng lambing at luhang nagbabadyang pumatak. "Huwag kang malikot, Lucas. Marami kang tahi." Isang mahinang nangiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Inabot niya ang isang maliit na bagay mula sa ilalim ng kanyang unan, isang lumang USB drive na nakatago sa loob ng kanyang medalyon. "Andito lahat. Ang huling mensahe ni Papa para sa'yo. Sabi niya, ikaw lang ang pagkakatiwalaan ko." Tinitigan ni Carlin ang USB drive, ngunit mas pinili niyang titigan ang mukha ni Lucas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila natunaw sa init ng kanilang pagkakahawak kamay. Hindi pa man buo ang kapatawaran. Ang mga unang hibla ng muling pagtitiwala ay nagsisimula na namang mabuo sa gitna ng mga sugat. Mula sa desperasyon patungo sa tagumpay ng katarungan at ang tamis ng muling pagkikita. Ang sandali kung saan dahan-dahang iniayos ni Carlin ang kumot ni Lucas at bago siya lumayo, ay sandali niyang idinikit ang kanyang noo sa noo ng asawa.
Isang tahimik na pangako na hindi na siya aalis. Ano ang nakapaloob sa USB drive na sinabi ni Lucas na para lamang kay Carlin? At bakit tila may kinalaman ito sa tunay na dahilan kung bakit pumasok si Carlin sa politika? Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok ang assistant ni Carlin nang may dalang isang maliit na asul na box. Madam, dumating na po ang resulta ng laboratorio na hiningi niyo bago ang pagsabog. Nang buksan ni Carlin ang papel sa loob, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumingin siya kay Lucas at pagkatapos ay sa kanyang sariling tiyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang operasyong militar na kanyang pinamunuan. Ang lihim na ito ang magiging pundasyon ng kanilang huling pagsubok sa susunod na kabanata. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng kanilang bagong tahanan. Isang payak, ngunit magandang bahay sa labas ng maingay na lungsod. Dito, ang hangin ay hindi amoy usok ng giyera o laso ng politika, kundi amoy ng basang damo at sariwang pag-asa. Wala na ang malawak at malamig na mansyon na naging saksi ng kanilang pagkakawatak-watak. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay binuo mula sa pagnanais na magsimulang muli, kung saan ang bawat dingding ay puno ng mga alaala na hindi na kailangang itago. Nakatayo si Lucas sa balkonahe, pinagmamasdan ang malawak na hardin kung saan abala si Lola Rosa sa pagdidilig ng mga halaman. Hindi na siya nakasuot ng kanyang unipormeng militar. Sa halip, isang simpleng puting t-shirt ang suot niya na nagpapakita ng mga peklat sa kanyang braso. Mga peklat na ngayon ay itinuturing niyang medalya ng kanyang tunay na katapangan. Nagpasya siyang magretiro ng maaga sa serbisyo upang maging katuwang ni Carlin sa bawat hakbang nito sa masalimuot na mundo ng pamamahala. Narinig niya ang mahinang tunog ng sasakyang huminto sa tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Carlin. Ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Nang makita si Lucas, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting dati ay ipinagkakait niya, ngunit ngayon ay malaya na niyang iniaalay. Maaga kang nakauwi, Madam Minister. Biro ni Lucas habang lumalapit para kunin ang gamit ni Carlin. Dahan-dahang hinawakan ni Lucas ang kamay ng asawa at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Carlin ang kanyang palad. Gusto kong masaksihan ang pagdating ng mga gamit na ipinadala natin mula sa lumang bahay. Sagot ni Carlin. Pumasok sila sa loob kung saan ang mga kahon ay nakasalansan ng maayos. Sa gitna ng sala, nakita nila ang isang malaking frame, ang bandila ng militar ng ama ni Lucas na tinahi ni Carlin. Maayos itong nakasabit bilang paalala na ang dangal ng pamilya ay muling naibalik. Naupo sila sa sofa. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi nakakapagbigay ginhawa. Hinawakan ni Lucas ang mga kamay ni Carlin at tinitigan ito ng may matinding pagmamahal. Carlin, alam kong ang 3 taon ng pagtitiis mo ay hindi mababayaran ng isang simpleng sorry. Pero pangako, sa bawat araw na darating, sisiguraduhin kong mararamdaman mo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Huminga ng malalim si Carlin at inilabas ang asul na box na natanggap niya sa ospital. Inilapag niya ito sa lamesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay naroon ang isang pares ng maliliit na sapatos na kulay puti. Isang simbolo na higit pa sa anumang salita. Lucas, hindi lang tayo ang magsisimulang muli. Mahinang sabi ni Carlin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Magkakaroon na tayo ng bunga ng ating bagong pag-asa. Natigilan si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting napuno ng luha. Dahan-dahan niyang inabot ang maliliit na sapatos at hinalikan ang mga ito bago lumuhod sa harap ni Carlin. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kandungan ni Carlin habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa tiyan nito. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pader
na nakapagitan sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Salamat, Carlene. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging ama at maging asawa na nararapat para sa iyo. Bulong ni Lucas habang humihikbi sa tuwa. Mula sa kapayapaan at pagtanggap patungo sa ligayang hindi mapapantayan ng anumang kapangyarihan. Ang sandali kung saan sabay na pinagmamasdan ni na Lucas at Carlene ang paglubog ng araw mula sa kanilang balkonahe, habang ang kamay ni Lucas ay hindi bumibitaw sa tiyan ni Carlene. Tila ba binabantayan ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Isang misteryosong bulaklak ng rosas ang naiwan sa kanilang pintuan ng gabing iyon na may kalakip na sulat na nagsasabing, ang nakaraan ay baon na, ngunit ang utang na loob ay habang buhay na mananatili. Sino ang nagpadala nito? Habang masaya silang naghahanda para sa hapunan, isang tunog ng tawag sa telepono ang narinig ni Carlene mula sa kanyang pribadong linya. Ang caller ID ay nagpapakita ng isang pangalang hindi niya inasahang makikita pa. Isang tao mula sa kanyang nakaraan na may kinalaman sa kanyang tunay na pamilya na matagal nang nawawala. Ang tawag na ito ay magbubukas ng bagong yugto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mag-isa si Carlene sa pagharap sa anumang bagyo. Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng ilog patungo sa dagat ng katahimikan. Sa bakuran ng kanilang tahanan, ang mga puno ng nara ay matatag na nakatayo. Ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hanging amoy lupa at bagong sibol na mga bulaklak. Wala na ang ingay ng mga sirena, wala na ang bigat ng mga lihim na tila mga kadenang pumipigil sa bawat hininga. Nakatayo si Lucas sa ilalim ng malaking puno. Karga ang kanilang anak na si Gabriel. Pinagmamasdan niya ang bata na mahimbing na natutulog. Ang maliliit na daliri nito ay nakakapit sa kanyang daliri. Sa bawat tibok ng puso ng kanyang anak, nararamdaman ni Lucas ang himala ng muling pagkakataon. Ang kanyang mga peklat sa katawan mula sa pagsabog ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ang bawat marka ay nagsisilbing paalala ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang bulag na asawa patungo sa pagiging isang lalaking natutong kumilala sa tunay na halaga ng pag-ibig. Lumabas si Carlene mula sa bahay, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Hindi na siya ang minister na laging balisa. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pait, kundi puno na ng payapang liwanag. Lumapit siya kay Lucas at sumandal sa balikat nito. Pinagmamasdan din ang kanilang anak. He looks so much like you, Lucas, bulong ni Carlene habang hinahaplos ang buhok ng sanggol. Sana ay ang puso mo ang makuha niya, Carlene. Ang puso na marunong magpatawad kahit na tila wala ng dahilan para gawin iyon. Tugon ni Lucas, sabay sulyap sa kanyang asawa nang may matinding pagsinta. 1 year ago, I didn't think we would be here. Akala ko ang huling alaala mo sa akin ay ang pagiging isang malupit na tao. Hinawakan ni Carlene ang kamay ni Lucas. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, Lucas. It's a choice I make every morning when I wake up beside you. At sa bawat araw na nakikita ko ang pagsisikap mo, nagiging mas madali ang pagpili na yon. We both made mistakes, but what matters is that we chose to heal together. Sa kanilang munting lamesa sa ilalim ng puno, naroon ang isang nakakwadrong litrato, ang tanging litrato ng kanilang kasal na muli nilang binuo. Sa tabi nito ay ang medalyon ng ama ni Lucas na ngayon ay malinis at kumikinang na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga kaaway ay nasa likod na ng mga rehas, at ang dangal ng kanilang pamilya ay hindi na muling mababahiran. Nabalik ang kanilang atensyon nang marinig ang tawag ni Lola Rosa mula sa loob ng bahay. Inaanyayahan silang pumasok para sa isang simpleng tanghalian. Ang amoy ng masarap na pagkain ay humahalo sa hangin. Ang amoy ng tahanang tunay na pinagpala. Habang naglalakad sila papasok, alam ni Carlene at Lucas na ang hinaharap ay hindi laging magiging madali.
Magkakaroon pa rin ng mga bagyo, magkakaroon pa rin ng mga pagsubok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila maglalakad sa dilim ng mag-isa. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsisisi ay ang pag-ibig na hindi na kailanman muling masisira. Ang huling sulyap ni Carlene sa papalubog na araw ay may dalang mensahe para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa kanilang kwento. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa ranggo o posisyon, kundi sa lakas ng loob na manindigan para sa sariling halaga at sa lawak ng puso na handang magbigay ng bagong simula sa mga taong tunay na nagbago. Doon, sa gitna ng katahimikan at pagmamahalan, ang kwento ni na Carlene at Lucas ay natapos ng may isang matamis na pangako. Ang pangakong ang bawat bukas ay tatahakin ng may pagkilala, paggalang at wagas na pag-ibig.